lahat na yata ng feature nandito na eh. European brand or American brand, hindi ganun kaganda pagdating sa reliability. Sorry, but that's the truth. Pagkagaling ng Besang Pass, yun na pala yung peak. Besang Pass yung peak. Tapos after Besang Pass, puro pababa na to Cervantes. Sana may signal sa Cervantes. Si Kuya, ang ganda rito. Andito ko na antay matapos yung battery ko, kasi panoodin nyo na lang mga brother, napakaganda ng tanawin. Ito yung Besang Pass to Cervantes. Ayan o. Pag naka two wheel, syempre konting ingat. Nakakadalang bagsak na si Sake dahil masyado mabigat. At tapos yung tigil natin yung mga alanganing pwesto, yun, nabagsak. At tayo ay maiksi ang paa, hindi abot. Buti na lang at mayroong crash guard. At saka may box, hindi nagagasgas si Sake. Yung box ang nagagasgas. So bakit nga ba versus 1,000 ang ating binili? Syempre nga, unang-una sa listahan natin ay gusto natin yung inline 4 engine. Yun, parang si CB inline 4, pero ito 1000cc. So kahit pala 1000cc, basta inline 4, super smooth ng kanyang power delivery. Yun yung gusto natin dito. Pangalawa, napakaangas ng dating, napakakisig ng forma ng versus 1000. Kumpara mo sa ibang brand in the same category. So ibang iba yung forma ng versus 1000. Pangatlo na nagustuhan natin sa versus 1000, syempre yung presyo. Hindi siya ganun kamahal, and at the same time fully loaded na siya. Ano ibig ko sabihin ng fully loaded? So meron na siyang quick shifter, meron na rin siyang auto blip. So minsan kahit hindi ka gumamit ng clutch, pwede ka mag change gear, downshift and upshift. So yun yung isang napakagandang feature ng versus 1000. And then ano pa ba ang kanyang key features? Meron din siyang cruise control. Yun, cruise control. Ano pa? Lahat na yata ng feature nandito na eh. Yung ano na lang, voice command, yun yung wala, which is nilagay naman nila dun sa bagong labas na 2025 model ng versus 1000. Meron na siyang voice command. Wow. So dun sa presyo niya na sa peso, nakuha natin ito ng 959 ba? 959 PHP. Dun sa kanyang feature, panalo na yon. Kung ikukumpara mo sa ibang brand na with the same feature or hindi pa nga ganun yung feature eh mahal pa. So dito sulit na sulit ka na dun sa presyo niya. Pangatlong ano, ba't natin siya nagustuhan? And syempre yung pang-apat, yung Japanese technology. So napakataas na respeto natin sa automotive pagdating sa Japanese automotive technology as compared sa other brand, European brand or American brand. Sorry, but that's the truth. Mas magandang reliability ng gawang Japan.
Ibang klase yung kanilang quality control, yung kanilang process control. Kaya napakaganda ng reliability. Tatagal yung motor. Basta i-maintain mo lang lagi. Unlike ng ibang brand, hindi ganon kaganda pagdating sa reliability. So yun yung apat na nagustuhan natin. Ano naman ba yung ayaw natin kay Sake? So ang isa sa ayaw natin dito ay napakabigat. At mataas yung seat height. Magagawa naman ng paraan, pero other than that, wala naman ako nakitang para hindi maganda. Kumbaga yun ay minor na laang. Yun o, swabing-swabe talaga o. Sa paba tayo, 40 lang ang takbuhan natin. Meron pa tayong back ride. Ni-enjoy lang natin yung twisties dito sa Besang Pass to Cervantes. Ayan o, sigo na naman o. Wow. So hindi ka pwede mag-overshoot. Yari ka pag na-overshoot. Pag nasa kanya ang versus 1000, grabe. Yung suspension niya superb. Panalo. Tapos napakalambot ng upuan. Yung kanyang clutch and brake lever, napakalambot din. Premium quality talaga. Ayan. Ibang iba sa iba. Kumbaga comparing dun sa Yamaha tsaka sa Honda na parehong Japanese, ibang iba yung technology ng Kawasaki dun sa clutch and lever. Napakalambot. Maliban dun yung kanyang gear technology, yung shifting ng gear, super smooth din. Hindi pa naman ako nakagamit ng 1000cc na Honda or Yamaha, pero yung Kawasaki napaka smooth ng gearing. Tapos hindi ka mahihirapang hanapin yung neutral. Hindi ka tulad doon sa CB650 natin, minsan hindi ka makapunta ng neutral eh. Dito napakadali. Hindi mo siya hanapin, papasok at papasok sa neutral. So ganun yung kanyang gearing.